Ito may kaugnayan ito doon sa ipinaliwanag ko sa inyo na pagkuha ng figure ng bato, dahil alam natin na ang hinahanap natin ay tinatagong kayamanan ng mga Hapon. Ganun pa man ay huwag na rin nating asahan na ang figure ay ibigay lang nila ng basta-basta. Ngayon, kung may makikita tayo na mga figure na halimbawa puso at nakikita natin ito sa paraan ng biglang tingin natin, ay swerte tayo. Wala na tayong ibang gagawin kundi i-analyze na lang ito at saka i-plot. Pero dito, so kung matingnan ninyo, ay medyo mahirap kasi dalawa ang figure na mayroon dito sa batong ito. At una, bilang isang treasure hunter kami, ang una-una naming ginagawa talaga ay ang pagkuha ng figure. Kung hindi man ito namin makukuha sa pamamagitan ng mismong actual na makikita namin, ay tinitingnan namin ito sa kanyang entrance. So halimbawa, yung entrance ng bato na ito ay ito yan, at saka yung ito. So kung mapapansin natin, yung entrance na sinasabi natin, ito, para masuportahan ko lang yung ipinaliwanag ko doon sa ways of treasure hunting, no? So paraan sa pagte-treasure. So magbabatay muna kami sa hugis ng bato. Kukunin muna namin yung entrance. Ito entrance natin ito. At saka digging niya ito. Ganon din dito, digging niya rin yan. Tagusan yan dito. Ayan siya. So ganon din dito, tagusan yan hanggang doon. So may kahulugan yan pagdating sa paghuhukay natin. Ngayon, ito entrance natin. Ano entrance natin dito? Kung may mapansin kayo, puso din yan. Walang laman. Yan. Yan. Puso din yan. Ganon din dito. O, ayan o. Puso din yan. Yan. Walang laman. Yan. Yung figure na yan. Walang laman. Yun ang entrance. Kasi yung iba sinasabi nila, magaling lang sila mag-pronounce ng entrance, pero hindi nila nauunawaan kung ano nga ba talaga ang entrance. Ngayon, punta tayo sa figure. Ano bang figure ng bato ito? Ito, may nakikita ba kayo dyan? Parang pangit man na figure. Ayan. Pero totoo, may talagang tunay na anyo talaga ang batong ito. Dito tayo. Kasi ang pagkuha ng figure ay sa iba-ibang anggulo. Wala dyan, dito. So ano nakikita ninyo? Ayun siya. Kuha nyo. Mula dyan, yung slash na yan, yung V-cut nya, ayan, kung sundan natin, yan, puso, puwit nya ito, sundan natin papunta doon, balik sa V-cut. So puso siya, pero maga-transform yan kapag dito tayo sa ibang anggulo. So tingnan natin kung paano siya nag-transform, no? Ayun. So paano siya nag-transform? Ayan. Mula sa puso, nagiging letter D siya. Sa makatuwid, nagpapahiwatig ng treasure under. Kaya siyempre under. Ang treasure under na pinapahiwatig, sa ilalim siya ng lupa, wala siya sa rock enclose, or sabihin natin rock enclose man, pinapiraman ng mga ibang mga treasure hunter. May nakarating dito. Ayan o. Tinuktok nila. So ngayon, mayroon dito marker. Ayan siya. Tapos dito diretso.
which means na tunnel, kung may tunnel ito, actually lahat ito tunneling to eh. Nagpapakita ito na may trap sa loob ng tunnel. So dyan tayo dapat mag-ingat. Pinakialaman nila, bakit kaya? Curious o nagtataka? So videohan ko lang ito dahil may gusto akong pag-aralan dito. At ang tinitira namin ngayon ay ito. Itong bato na ito. So yung iba naman, alam nyo, minsan napapangiti din ako, no? Dahil meron silang compass direction na sinasabi. Pero ang totoo, kukuha ka ng point dito na makuha mo ang distance na ito. Ngayon kung makuha mo ang distance na ito at saka yung compass nito, kahit dito ka na magbatay, lahat ito makukuha mo na. Ayan, yung mga ganyan. Pero una ako dito, ako kumuha ng compass dito. Dito na nagsasabi na sa likuran ng ay puso yan eh. Nagsasabi na nasa likuran niya. Hindi sundan ko ito, which is saan ang ano nito, slash. Ito yung vikat niya. Dito tayo. Yan. 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 Tatama yan doon sa hinuhukay namin. Lampas lang sa ano plan yan, nakikita pa nga yung bato. Pero talagang doon ang hukay namin. Ayan o. Mainit. Kaya hindi tayo makapenetrate ngayon. Maghintay tayo ng medyo makulimlim. Ngayon, video lang muna tayo. Okay? So, yun lang ang aming may bahagi sa inyo. Sana makabigay pa kami ng konting experience namin sa inyo sa susunod. Kaya salamat ng marami.